May tungkulin tayong lahat na Kristiyano na alamin, ingatan at palaguin ang ating pananampalataya at ang pananampalataya ng ating kapwa. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Habang ang mga tao ay nakikinig, nagpatuloy si Jesus sa pagsasalita at isinalaysay niya sa kanila ang isang talinghaga. Si Jesus ay malapit na noon sa Jerusalem at inakala ng mga tao na darating na agad ang kaharian ng Diyos. Kaya't sinabi niya, may isang maharlikang pumunta sa malayong lupain upang siya'y gawing hari. At pagkatapos nito, siya ay babalik. Subalit bago siya umalis, tinawag niya ang 10 sa kanyang mga alipin at binigyan ang mga ito ng tig-1 gintong salapi. Sinabi niya sa kanila, ipangalakal ninyo iyan hanggang sa aking pagbabalik. Ngunit galit sa kanya ang kanyang mga nasasakupan, kaya't nagsugo sila ng kinatawan upang sabihin sa kinauukulan, ayaw naming maging hari sa amin ang taong iyon. Gayunpaman ay ginawa rin siyang hari. Nang makabalik na siya at nagsimulang maghari, ipinatawag niya ang mga aliping binigyan ng gintong salapi upang malaman kung magkano ang tinubo ng bawat isa. Lumapit sa kanya ang una at ganito ang sinabi, Panginoon, ang 1 gintong salaping ibinigay ninyo ay tumubo ng 10. Magaling, sagot niya, mabuting alipin. Dahil naging tapat ka sa kakaunting ipinagkatiwala sa iyo, pamamahalain kita sa 10 lungsod. Lumapit naman ang ikalawa at ang sabi, Panginoon, ang gintong salaping iniwan ninyo sa akin ay tumubo ng 5. At sinabi niya sa alipin, mamamahala ka sa 5 lungsod. Lumapit ang isa pang alipin at ganito naman ang sinabi, Panginoon, narito po ang inyong gintong salapi. Binalot ko po ito sa panyo at itinago. Natatakot po ako sa inyo dahil kayo'y napakahigpit. Kinukuha ninyo ang hindi sa inyo at inaani ang hindi ninyo itinanim. Sinagot siya ng hari, masamang alipin. Sa salita mong iyan ay hahatulan kita. Alam mo palang ako'y mahigpit at sinasabi mo pang kinukuha ko ang hindi sa akin at inaani ko ang hindi ko itinanim. Bakit hindi mo na lamang idiniposito sa bangko ang aking salapi? May tinubo sana iyan bago ako dumating. At sinabi niya sa mga naroon, kunin ninyo sa kanya ang gintong salapi at ibigay sa may 10. Panginoon, siya po'y mayroon ng 10 gintong salapi. Sabi nila, sinasabi ko sa inyo, ang mayroon ay bibigyan pa. Ngunit ang wala kahit ang kaunting nasa kanya ay kukunin pa. Tungkol naman sa mga kaaway kong ayaw na ako'y maghari sa kanila, dalhin ninyo sila rito at patayin sa harap ko. Pagkasabi nito, nauna si Jesus papuntang Jerusalem. Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Mapagpalang araw po sa inyong lahat. Kumusta po kayo? Ang ating pong word of the day ay oversee. Bago po tayo magpalalim sa ating pong reflection ngayong araw na ito, kayo po ay muli kong inaanyayahan na huwag kakalimutan na mag-like, mag-follow at subscribe sa ating page na Word of the Day at Father Richard Lagos. Ganun din po, pakishare ang ating video ito sa inyong kapamilya, kamag-anak, kaibigan, mga kakilala sa social media para po sama-sama tayo sa pagiging media evangelizers at online missionaries na nagpapalaganap ng salita ng Diyos sa mundo ng social media. Maraming salamat po sa 100,000 strong followers ng Word of the Day at sa lahat ng mga nagbabahagi ng salita ng Diyos araw-araw. Maraming salamat po. Kayo ay mga mission partners ng Word of the Day. At sana po, marami pa at malayo pa ang ating marating sa pagpapahayag ng salita ng Diyos at sana marami pang matulungan
sa pamamagitan ng simpleng apostoladong ito sa social media. Mga kapatid, dahil tayo ay papatapos na sa liturgical calendar, sa liturgical year at sa darating na linggo ay Christ the King at papasok na tayo sa panibagong taon, ang Advent season, ito'y hudyat na tayo ay pumasok na sa bagong taon ng liturhiya. Kaya yung ating mga pagbasa ay tungkol sa mahalagang batayan ng pagtingin sa ating sarili kung paano natin isinabuhay ang nakalipas na taon at paano natin haharapin ang mga panibagong hamon ng panibagong taon ng liturhiya. At ngayon na naman ay binigyan tayo ng isang kwento tungkol sa pagiging katiwala. Ito'y version ni San Lucas ng kwento naman ng pagiging katiwala sa Ebanghelyo ni San Mateo. The Parable of the Talents, dito naman ay Parable of the Gold Coins. Mga kapatid, ano ba ang tinutukoy nito sa ating buhay, sa ating pang-araw-araw na buhay? Hindi lamang po ito tumutukoy sa mga material blessings or financial blessings na natatanggap natin na kinakailangan nating paunlarin. Higit sa lahat, tumutukoy rin po ito sa ating spiritual graces, spiritual blessings na ibinibigay sa atin ng Diyos. At isa na dyan ay ang pananampalataya. You know, we have 3 theological virtues. Ibig sabihin, itong mga virtues na ito ay bunga ng relasyon sa Diyos, galing sa Diyos. No? Kaya dapat inihihingi natin ito sa Diyos. Yung faith, pananampalataya, yung hope o pag-asa, and love, pagmamahal. Kaya napakahalaga kapag tayo ay pinanghihinaan ng pananampalataya, nawawalan ng pag-asa o nanlalamig sa pagmamahal, we have to ask the Lord na ipadala sa atin itong mga biyayang ito na umunlad sa atin, lumakas at lumago sa ating pagkatao, itong mga biyayang ito. Kaya nga, these virtues, these theological virtues, these spiritual graces na tinanggap natin, especially the gift of faith, ay kinakailangan nating ingatan. Marami sa ating mga nagsasabing, basta ako katoliko, sarado, iba, doble kandado pa nga, no? It's not enough na i-declare natin that we are Catholics, that we are Christians. Pero kapag tinanong naman yung laman ng pananampalataya, hindi alam. We have the responsibility, mga kapatid, to know the faith. At napakahalaga that we know so that we may be able to live it every day. Kasi kapag alam mo yung laman ng pananampalataya mo, isasabuhay mo rin ito. Kaya kapag hindi natin alam ang laman ng pananampalataya o mali yung ating pangunawa sa pananampalataya, then ganun din ang mangyayari sa buhay natin. Mali rin ang ating pagsasabuhay ng pagiging Kristiyano, ng pagiging Katoliko. That's why we have to know the faith, because faith can correct the errors. No? Yung pananampalataya, itatama yung mga mali nating pamumuhay, yung mga mali nating gawi, yung mga mali nating pinapaniwalaan. And that is why nandyan ang simbahan as a caretaker, hindi lang yon, overseer, and at the same time, the one in authority to clarify and to teach the faith. Kaya nga, yung salitang, alam niyo po yung salitang episkopoi in Greek, ibig sabihin ay overseer, tagapamahala, tagapagbantay, no, tagapangasiwa, no, overseer. At higit sa lahat ng pinapangalagaan at iniingatan ng mga episkopo o mga bishops ay yung laman ng pananampalataya. Kaya nga, napakahalaga ng tungkulin ng mga bishops in our community, in the church. Kasi they have to make it sure na yung pinaniniwalaan at sinasampalatayanan ng kawan na ipinagkatiwala sa kanya ay ayon sa katotohanan, ayon sa katuruan ni Jesus. Kaya nga mahalaga, no, bilang katiwala ng isang napakalaking regalo, and which is the gift of faith, kinakailangan pangalagaan at ingatan ito ng bishop. Kaya nga, yung mga pari, ang bawat pari ay dinedelegate ng bishop, ina-appoint ng bishop, ino-ordain ng bishop para maging katuwang niya sa pag-iingat ng pananampalataya. Kaya nga, we are co-responsibles with the bishop na ingatan, maisabuhay at mapangalagaan ang ating pananampalataya. And don't you know na ang bawat pamilya,
ang bawat tatay at nanay ng tahanan has also the responsibility na maingatan, no, within the family yung Catholic faith, yung Christian faith. Huwag nating hayaan, bilang mga magulang, huwag niyong hayaan na mapasukan, mabahiran ng maling paniniwala o kawalan ng pananampalataya at paniniwala ang inyong pamilya. It is the responsibility of every father and mother in the family to keep the faith. Pero hindi lang itago, kundi isabuhay at ibahagi ang pananampalataya. Ang nakakalungkot, kapag ang tatay ay hindi interesado sa buhay pananampalataya, affected yung buong family. Pero kapag ang tatay malapit sa Diyos, malapit sa simbahan, kapag ang tatay ay malalim ang pananampalataya at pagtitiwala sa Diyos, kaya niyang dalahin ang kanyang buong pamilya sa pananampalataya. Protektahan at ingatan ang kanyang pamilya. Kaya nga mga kapatid, itong gospel na ito is a challenge not only for bishops and for priests, but also for every father and mother in the family. Meron po kayong responsibilidad, meron kayong pananagutan to keep the Catholic faith in your family. Kasi nung kayo ay nanumpa sa altar, kung kayo ay kasal, sana'y kayo ay mga nakasal sa simbahan, yung inyong sumpa sa Diyos at sa bayan, sa simbahan, ay bubuo kayo ng small Christian community sa inyong sari-sariling mga tahanan. Kung may mga tatay dito, mga nanay na nanonood, please, let us create, let us build a Christian community in your own homes. Ingatan, alamin, at isabuhay ang ating pananampalataya. Regalo ito ng Diyos na ipinagkatiwala sa atin. Huwag nating sayangin, huwag nating iwala, huwag nating ibaon, huwag nating itago. Isabuhay natin, ipahayag, ibahagi sa mga tao. Katulad ng ginagawa ng inyong lingkod. At kapag ibinabahagi ninyo ang nilalaman ng Word of the Day, ito isang maliit na pamamaraan para maibahagi ang pananampalataya sa iba. Pero sana maghanap pa kayo ng mas malaking paraan para maisabuhay at maibahagi ang inyong pananampalatayang Kristiyano, Katoliko. Sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ama naming Diyos, maraming salamat po sa biyaya ng pananampalataya. Naway ito'y aming matutunan, alamin ng mas malaliman, maisabuhay sa aming pang-araw-araw, at naway maibahagi namin ito sa mga higit na nangangailangan. Amen. Pagpalain po kayo at ingatan ng makapangyarihang Diyos, Ama at Anak at Espiritu Santo. Amen.